Studying ang beginning within. Yung beginning within, it means mga biro-biroan lang, mga biro lang. Amen? In a gospel community, there must be love and humility. Amen? Dapat may pagpapakumbaba at pag-ibig. Amen? Diba? Palaging tinuturo sa atin ng mga leaders natin na magpakumbaba. Huwag na natin isipin palagi yung ating puro I, puro I. Dapat we must be. Amen? Love and humility. Relationship building has so many aspects to consider. First, how you should behave with a new believer. Would be a different from the old believers. Paano ka umasta? Paano ka bakan? Amen? Second, how you would treat your loved ones and be one love. The one you love. Pangatlo po, how you go about your fellow leaders and the next level. Last po is how you perceive the delegate's leader over you with respect and not be diluted by over familiarity. Amen? Paano ba? Paano ka ba umasta? Paano mo ba i-treat? Magkaiba ba yung pagtrato mo sa bago at sa mga sa old? Paano makikitungo sa mga leaders mo? Amen? Mas magaling ka pa ba sa leaders mo? Pero po ako na-encounter na ganyan. Amen? Dahil mas alam niya po ang Biblia, parang siya na po yung one. Mas magaling pa siya. Sabi ko, ikaw na lang magbabago. Kung gano'n. Sabi ko. Amen? So, dapat po alam natin, amen? Dapat sumusunod pa rin tayo. Hindi tayo sinisita o hindi tayo kinakausap ng mga leaders natin. Huwag po kayo matakot pag pinatawag kayo ni leader, ha? Oo. Kasi ang iniisip nila, pag pinatawag tayo, papagalitan tayo. Papagalitan kayo. Amen? Mahal ka nila. Mahal kayo. Kung kayo pinatawag at may nakita pagkakamali, it means may papaguhin ka ba? Dahil mahal ka nila. Gusto mo nila maging matuloy. Amen? Amen po ba? The attributes of a gospel community. Amen? Mga kahalagahan ng mga gospel community. Amen? First is a community that build relationship. Amen? Sabi po doon sa Romans 12:4-5. Amen? For us, we have many members in one body, but all the members do not have same function. Amen? Magkakaiba po tayo. Amen? Amen? Magkakaiba po ng ugali yan. Magkakaiba po. Amen? So we, being many, are one body of Christ and individually member of one body. Amen? So, iba-iba yung ating ugali, iba-iba din tayo pati kitunguhan ng ating mga leader kasi nga we have different personalities and attitudes. Pero dapat iisa pa rin yung ating goal. Amen? Amen? Di ba kagaya ng katawan ng tao, yung kamay, iba yung function ng kamay, iba yung function ng paa. Amen? So, pero as we contribute, is nagiging well yung ating, or may goal tayo, na-achieve natin yung ating goal. Amen? Kasi yung iba is marunong magkarpintero. Pero ako kahit na ako'y nakapag-aral, hindi ako marunong magpupok. Hindi nga ako marunong yatang humawak ng martilyo. Amen? May kanya-kanya tayong ability, may mindset. Amen? Yung iba marunong
magluto. Amen? Amen? Yung iba, ni prito hindi marunong, sunog pa. Amen? Nagprito pa. Amen? Mga iba-iba po yung ating mga talento na binigay sa atin ng Panginoon, but we are part of the body of Christ. Amen? Yung iba marunong mag-drums, di ba? Kaya nga iba-iba tayo ng ministry na hinahawakan kasi yun yung gift na binigay sa atin ng ating Panginoon. Yes, brother and sister, gamitin natin yun, yung mga gifts na yun. Gamitin natin. Amen? Kung marunong kang sumayaw. Amen? Kahit na nga hindi marunong sumayaw, sumasayaw pa rin for the glory of God. Amen? Kumakanta yan kahit sintonado, for the glory of God pa rin. Amen? Sa mga gagawin po natin, sa ministry natin, sa church natin, lalo-lalo na sa new bagong tahanan natin, nalilipatan. Amen? We need your help. We need your talent. We need your abilities. Amen? We don't need, kailangan namin ng financial, pero mas kailangan natin yung presensya niyo. Mas kailangan namin kayo. Salamat in advance. Amen? Yun po yung binababa sa akin ng ating Panginoon. As a human body, is a perfect allegory of the church community. As the body of Christ is one body, people in the gospel community immerse themselves in relationship building, wearing the transformed attitude of people, of person who have experience in God redemption, renewal, and restoration. We are one body of Christ. Amen? So, kung medyo wag mo nang pagpilitan yung sarili mo. Mas magaling ako. Dapat dito lang ako. Ako yung leader. Magpakumbaba, di ba sabi doon sa salita ng Panginoon? Magpakumbaba ka. Amen? So, sumunod ka sa mga delegated authority na inilapit sa iyo ng ating Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians 12:27, now you are the body of Christ, and each of you is a member of it. Romans 12:5, sabi po doon, we, being many, are one body in Christ, and every one member of another. Amen? So, in the cell group community, the family community, where we relate of each other is a very personal way. We can laugh. Amen? Sa cell group nyo ba, nakakapagtawanan kayo o puro tawanan lang lahat? May iyakan. Empathize and express ourselves in a family atmosphere and in the confidence that we will be understood and we can obtain the support that we need. Amen? Nararanasan ba natin sa ating mga cell group itong mga ito? May tawanan, iyakan, amen? Na i-confide mo, nasasabi mo sa mga kapatid mo yung problema mo, financially, relationship, sa family mo, amen? At nakukuha mo. At nararamdaman mo yung suporta na kailangan mo sa mga pamilya mo dito sa Qatar. Amen? Sila yung mga kapamilya mo. Amen? Ayan, ang mga cell group natin. Amen? So kung wala po kayo dyan sa picture na yan, nasaan po kayo noon? So it means hindi kayo nagsi-cell group. Amen? Amen. So, ayan po yung mga cell group natin and it's growing pa and growing. Amen? So marami pa po yan. O wala po ang men's. Yan, dito po na nilagay yung men's. Industrial men's group. Amen? So, napaka-importante po ng cell group. Amen? In a church. Amen?
So, yan po, dyan po na nabibuild yung mga relationship ng mga kapatid. Amen? Nagkakaroon po ng mga kapamilya. Amen? So, dyan po tayo lumalago. Amen? Kasi merong mga kagaya na nitong Friday celebration natin, hindi lahat natin na pag-uusapan. Amen? Sa cell group na pag-uusapan natin at maybe na ilalabas mo lahat kung ano yung mga concerns. Amen po ba? So yung mga wala po dyan, jumoin po kayo sa cell group. Yung may mga leaders dyan. Amen? Salamat po sa Diyos. In the church is a large community. We should not be confined in our cell family as we related to one another. Being member of one family, there should be a course, be a proper protocol when it comes to mentoring and counseling. And this is guided by ethical standard to avoid overlapping and misunderstanding within the body. Utmost respect to one another should be observed. Amen? So, pag nandito kayo sa church, amen, dito sa Friday celebration natin, pag hindi mo kilala yung kapatid mo, lapitan mo na, magpakilala ka na. Amen? Kasi may mga ibang church na ayaw makipag-mingle or makipag-usap sa ibang cell group. Amen? Sa iba po yun. Wala po dito. Amen? Magkakakilala po ang mga Lorimites. Amen? Kaya kahit ibang churches natin, sa Almamura, sa Altumama, di ba? Sa Al-Hilal, di ba? So pag hindi niyo po sila kilala, kapitan niyo, magpakilala po kayo. Sabihin niyo, tagal sa lata kayo. Tagal niyo pa. Nuadya kayo. Amen? So, para ganun ang isang pamilya. We're not, hindi tayo Lorimites nyo sa lata ako. Dito lang ako. Amen? There's no division. Kaya nga, di ba, sabi kanina sa salita, ay nung sabi kanina na walang walls, walang barricades. Amen? Magkakapatid tayo. Kaya nga tayo talagang Lorimites. Amen? Naramdaman ko po yan nung umattend po ako ng national gathering. Amen? From north to south, grabe. Ramdam ko. Lalong-lalo na nung naglalakad ako, hawak-hawak ko yung banner ng Doha Qatar Glory. Amen. Sabi ng mga tao sa paligid, welcome po. Ang sarap pakinggan. Doon mo mararamdaman na welcome ka at pamilya ka. Amen. Salamat po. Yun po pinapasabi ni Pastor June at Pastor Lisel, yung kanilang pag-ibig at pagyakap. Iyakap mo na lang kami. Sabi ko, ang dami nila, Pastor. Sabi ko sa kanila. So kung yayakapin ko sila lahat, marami po talaga. Sabi ko. So ayan. Yan po, namimiss niya na po kayo. Yan. So, in-expect niya po kayo, pag umuwi daw kayo ng Pilipinas, is pumunta kayo ng Davao at ang Sultan Kudarat. Amen? Yan. So, second, the gospel culture is a community that is immersed in gospel culture. Amen? Sa Romans 12:6-7, having then give the varying according to the grace that is given to us. Let us use them. If prophecy, let us prophesy. In proportion in our faith. In ministry, let us use it in our ministry. He who teach in teaching. Amen? So, kung ano yung talento mo, gamitin mo yan para sa glory of God, para sa kaya nga binigay sa'yo yan. Kaya binigay sa'yo ng Panginoon yan para magamit natin. Amen? Magamit mo yan for the glory of God. Amen? Living out of the gospel in the cell and in the church is immersing themselves in the culture that reflects a person who has experienced God's redemption, renewal, and restoration. Amen? The culture of serving. Ministry means service. Amen? May gagawin ka. Amen? May pinagagawa sa ating ang Panginoon. Hindi ka lang upuwers dyan. Hindi ka lang tagapakinig. Amen? Kundi ikaw ay gagamitin. Gagamitin ka
Kaya ka nga binigyan ng talento, binigyan ka ng abilities para gamitin yan. Ikaw yung magiging, di ba, to prophesy, para mag-teach. Amen? Kung may knowledge ka sa teaching, gamitin ka. Ayan, we have our new generations para turuan sila in the future na sila rin ang magagamit sa pulbutong ito. Amen? So, service. Move. Amen? Steer out. Yan ang mga dapat gawin natin. Huwag ka lang makikita every Friday. Dapat all the time. On call ka dapat. Kung sa doktor, on call palagi. Ganyan ka rin dapat sa church mo. Palagi present ka. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung palaging present yan. Present yan, yung presensya. Amen? So we are in the ministry to serve God by serving people. Amen? Are we learning po? May intindihan po ba tayo? Amen? We are given the gift of the Holy Spirit to serve others, whether to prophesy, teaching, exhortation, giving, leading others. Ayan po yung 7 gifts of the Holy Spirit. Iba po yan sa fruit of the Holy Spirit. Ha? Iba po yung gift, iba po yung sa fruit of the Holy Spirit. Amen? So, sa wisdom, discernment, knowledge, giving, prophesy, ministry, and mercy. Yan po. Picturean nyo na lang po. Yan yung mga makikita nyo po yung mga scriptures dyan. Amen po ba? So, we must use this gift. Gamitin po natin itong mga kaloob na ito. Amen? Don't keep it. Huwag kayong hadlangan ng takot, huwag kayong hadlangan ng kung anuman, trabaho, busy, sa work, amen, para hindi magamit yung mga gift na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen? Magpagamit po kayo. You keep on praying, Lord, use me mightily. Pero pag tinuro ka na para mag-pray or kung anuman, nagiging kapaniki tayo. Nagiging paniki. Pag pinapatayo kayo dito, bakit ako? Bakit ako? Tapos nagiging baka, kau na lang. Kau na lang. Amen? Bakit ka pa pinagpipray mo pa? If you use mightily, kung pag tinuro ka na, ayaw mo na. Amen? Glory to the living God, yung mag-asawa na tinuro ko nung Sunday. Amen? Nandito sila. Amen? Dapat maging inspiration sila sa mga buhay na palaging kao at sa kapanagin. Amen? Akbangan nyo. Amen? Akbangan nyo. Amen? Paano mo matatanggap yung breakthrough, yung provision, kung yun pa lang na pinapagawa sa iyo ay ayaw mo na. Amen po ba? Wala na, ayaw na. Ayawan na to? Wala. Ang mga lori may sugod dyan. Amen. Kasi alam natin, yung naramdaman na natin, yung kabutihan. Yung mga binago na buhay ng bawat isa. Amen? Kaya nga tayo nagpapatuloy kasi naranasan na natin yung kabutihan na ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi lang sa ating mga buhay na na-transform, na na-restore ang mga pamilya, kundi dumadaloy yan. Dumadaloy yan sa ating mga pamilya. Amen? Dapat is the culture of discipleship. Discipleship is our life. Our life, our lifestyle, our culture. Everything we do are focused towards the end. Discipleship is our life. Amen? Salamat sa Diyos. Amen? At sa aking pag-uwi,
Amen? Napaka-victorious. Amen? Na maraming buhay. Maraming buhay na-reach po natin. Salamat sa Diyos sa pagkakal niya, sa pagtulong niya sa atin. Amen? So, si Brother John, yung anak ni Pastora Lea, ayan, hingi po sila, the whole family. Yung kanyang Espanyolang apo, nakausap ko na hindi ko maintindihan kung anong pinagkukwento sa akin. Sabi ko po, John, ano yung pinagkukwento niya? Ay, about sa school yan, kuya. Pero Espanyol ang sinasabi niya sa akin. Amen? Ganun din po si Ate Elsa, yung anak niya sa Cholo. Ayan. So, sabi ko nga kay Ate Elsa, wala na kasi kaming time para i-counsel ko siya or ma-fellowship ko siya sa bahay nila kasi late na kami dumating. So, doon pa lang, sasakyan pa lang, doon pa na, pinifellowship ko na. Kasi wala nang time. So, kailangan ng fellowship. And so, brothers and sisters, magpagamit po tayo. Share the gospel. Amen. Sabi ko nga last Sunday, sa Pilipinas, maraming uhaw na kaluluwa. Kaya lang, yun yung sinabi ni Bishop, the harvest is plenty, but the workers are few. Pero sabi ni Juan, sabi ni Pastor Roland, no, hindi few, tamad. Tamad. Ang dami po sa Pilipinas. Amen? Maraming uhaw. Kahit dito na lang po sa Qatar, marami pong uhaw. Kaya lang hindi po tayo nagpapagamit. Hindi natin hinahakbangan. Amen? Pag party, oo, andun ka, mas mabilis pa sa nasiko. Kung yung party na yan is ginawa mong God's party, ay glory to the living God. At least, kahit may isang kaluluwa ka lang sa party yun, na nasyara ng salita ng gospel ng Panginoon. Libo-libong anghel lang. Ano po puri sa langit. Amen po ba? So, sino po yung willing po na today is magiging lifestyle niya na ang pagdi-disciple? Amen? Kung yan ay nagawa po natin, malamang lilipat na naman tayo ng bahay. Amen? Kung Nuwayja, mapupuno na naman natin ang Nuwayja, hindi ko na pa bibigyan na po natin, ay bibigyan na ng Panginoon mas malaki. Amen? Pero kung talagang ang magiging lifestyle mo is discipleship, glory to the living God. Marami pang kaluluwa ang nangangailangan. Magpagamit ka na. Amen? Yakapin mo na yung pinapanalangin mo, use me mightily, O Lord. Yakapin mo na yon. Amen? And discipleship ay magtutuloy-tuloy yan. Amen po ba? Amen. Pangatlo po, a community that speak the gospel language. Sabi po sa Romans 6:6, he who exhort in, tama po ba? That leads a diligent, 8 to 9 pala ba, sorry. He who show mercy with cheerfulness, let love be without hypocrisy. Abhor with what is evil, cling to what is good. Amen. A community of people that speak the language of people who was redeemed, renewed, and restored. The gospel community speaks the language of gospel, live out the reality of implication of the gospel. Jesus formed a gospel community ready to live out the gospel content in their lives. Amen? Share the gospel. The gospel community is a group of people who share their love together, making friends of friends so that they can also share the gospel to see that is to them. In the cell, people should see that it is gathered together of the people who has redeemed, reigned, and restored. Amen? So, community po tayo. Amen?
Amen? Nararanasan natin yung pag-ibig ng bawat isa. Amen? So, dadaloy na yan Dadaloy na yung pag naranasan mo na yung kabutihan. Diba? Feel at home ka. Diba? Pag pumasok ka sa mall at nakakita ka ng nakasimangot, papasok ka ba? Kung dito sa church na to, amen, bagong-bago ka. Amen, nakikita mo yung mga kapatid. Amen, hindi nagbabatian, hindi nagingitian. Papasok ka ba? Mag-i-enjoy ka, mararanasan mo ba yung presence ng Panginoon? Huwag, ganun ang nakikita mo. Amen? Glory to the living God. Ang mga glory mates nakangiti palagi yan at mga bababae talagang family-oriented ang mga yan. Amen? Amen? Praise God. So in the cell group, we hear testimonies of people who had redeemed the story. What's your testimony? Diba? Yung napaka-powerful po niya, napaka-powerful po yan ng testimony mo. Amen? Glory to the living God. Sa mga nangyari po, mga cell group ko po sa Pilipinas, until now, is may nagme-message po sa akin. Sabi po nung apo ko sa pinsan, sabi niya, kasi gay po siya, is everyday ko po siyang kina-counsel. Tapos, nung parating ako at nalaman niyang pastor ako, tinatakbuhan niya ako. Ayan na si Lolo Pastor. Sabi niya, naku, ika-counsel na naman niya ako. Pero, glory to the living God. Pinibil sa akin yung Lord. It's about yung mga taxpayer. Yung si Jesus Christ. Nikihalubilo siya sa mga kasalanan ng mga taxpayer. Ang ginawa ko po, bumaba din po ako. Tinubad ko muna yung pagkapastor ko at bumaba po ako sa level niya. Pero, yun ang matindi kong spiritual battle. Kasi yun po ako dati. So may tendency na mapandin po ako ulit. Madulas po ako. Pero habang pinanghawakan ko po yung salita ng Panginoon na He is my Emmanuel. He is with me. Amen. So nung na-break ko na po yung takot niya sa akin as a pastor, hindi po sa lolo or ka-relative niya ako, yung na-break ko na po yun na as a family niya, nakuha ko na po yung loob niya. That's the time na po na kina-counsel ko na po siya. Yesterday, nag-message po siya. Sabi niya sa akin, Lolo Paz, I started sharing the gospel na. So, napakasarap na nabasa, marinig. Amen? Yung mga yun, glory to the living God. And I encourage each one of us, mga kapatid, amen, testimony is the best. Kahit hindi ka pa po marunong, hindi ka pa talaga sa salita ng Panginoon, use your testimony na ang buhay mo ay redeemed, renewed, and restored through the gospel of God. Amen po ba? Salamat sa Diyos. Amen? For a community that applies grace and mercy. Sabi po sa 10 to 12, Romans 12, 10 to 12, amen, to 13, be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, in giving preference to one another, not lagging in diligence or fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer, distributing to the needs of the saints given to the hospitality. Amen? Sabi po doon is, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo.
Magpakasipag kayo at huwag kayong maging tamad. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Amen. The gospel community is not a fellowship of a perfect people. Wala pong perfect na po sa atin. But the people who are in the process of perfection. Amen? Nasa pa po tayo. Nasa process po tayo. Amen? Pero hindi po yan, hindi natin makakamit yung perfection na yan kung hindi mo bubuksan ang buhay mo. Kung hindi mo patutuloyin ang ating Panginoong Hesus sa buhay mo. Amen? Kung may mga walls ka pa na hindi ka pa may mga surrender, hindi ka po mababago ng Panginoon. It's your will pa rin po ang nasusunod, not God's will. Amen? Kung may mga hindi ka pa ma-surrender sa ating Panginoon, hindi ka po mababago. Hindi ka po marirenewed, hindi ka po marirestore. Amen? Let God tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos na baguhin. Pero dapat may gagawin ka muna. Surrender mo muna lahat sa Panginoon at magbabago ka. It is a gathering of people who need grace and mercy, praying and helping each other, trusting in God to help them. Amen? Grace and mercy are applied in a day-to-day living. In spite of our shortcoming and failing, sharing of life together, working together, building one another, the gospel community of Jesus Christ includes everyone where grace and mercy apply. Amen? Are we learning, mga kapatid? Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Amen? Sa conclusion na po tayo, let us endeavor to make and to keep our cell group and our church as a gospel community. Amen? Meron naman na po tayo nito sa church natin. Our church is a gospel community of believers sharing the same value, understanding each other, preparing one another, love, respect, and helping one another. Amen? Let us promote the virtues and culture of serving a disciple. Let us be strong community who shall fulfill that great vision of Jesus Christ. Salamat sa Diyos. Now, brothers and sisters, pwede po kayong pumikit, magpasiyasat sa ating Panginoon. Na talaga bang hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo na magamit tayo bilang instrumento ng buhay na ilalapit sa atin sa kanilang pagbabago, na makilala nila si Jesus sa buhay mo. Magpagamit ka sa Diyos. Use your testimony. Umiling ka sa Diyos. Nabigyan ka ng kalakasan na maging instrumento ka ng iyong cell group, ng iyong church, na maging gospel community. Na maging buhay mo na ang pagdidisipulo. Na maging buhay mo na magamit ka ng Diyos. Na magamit ka ng Diyos sa pagbabago, pagre-restore ng mga buhay na nangangailangan ng kaligtasan. Magpasiyasat ka, kapatid. Kung may mga hindi ka pa may surrender. Kung may mga attitudes ka pa na hindi pa
hindi mo pa nababago, ilingin mo sa Diyos na baguhin ka. Na magamit ka ng Diyos bilang kanyang bibig, bilang kanyang kamay na nagpapagaling. Magpagamit ka sa Diyos. Gamitin ka ng Diyos ang iyong bibig bilang daluyan ng kaligtasan, bilang daluyan ng kanyang salita. Salamat ka sa Diyos dahil ikaw ang pinili. Dahil ikaw ang tinawag. Dahil hindi ka man karapat. Kasalanan tayo ang makasalanan. Ngunit pinili tayo ng Diyos. Tinawag tayo para maging kanyang bibig, kanyang kamay. Na maraming may ligtas na buhay. Na may ligtas na buhay. Salamat sa Diyos. Kung may pinagtataanan ka, kung ano ang problema mo, kung ano ang iniiyak mo, kung ano ang nasa puso mo, kung ano ang kailangan mo, pray to the Lord, panalangin mo sa Diyos. Tumayo ka ngayon, kapatid. Lumapit ka ngayon sa paanan ng Diyos. And pray to the Lord. Ilapit mo. Sabihin mo, Lord, nakikita ako. Lumapit ka. Ang Diyos ay naghihintay lamang sa'yo. Naghihintay ka lamang ang Diyos sa iyong panalangin, sa iyong pagtawag sa Kanya, sa iyong iyak. Lord, salamat. Kung may nararamdaman ka ngayon, sakit sa iyong katawan, yumin mo sa kanila. Sa kanila na maraming Diyos. Salamat sa sa bansa. Sa bansa. Ito sa amin, Lord. Lord, hindi mo kami.
Ang ilaw na tinawa. Ang ilaw na pinili ng Panginoon. Ang ilaw sa iyong pangalan. Tumutuloy. At pagkakita ng ilaw. Pagkasan sa purasyon at ikaw na may alam ng lahat, Panginoon. Ikaw, praise Lord. Ikaw lang initay ng Diyos na magamit siya para panalangin. Panalangin ang bawat isa. Nakita mo ngayon yung nilalapit ng Diyos na buhay para panalangin. Na ikaw ang lalagyan ng Diyos. Napapawi sa kanyang kalungkutan. Kapitan mo. Embrace. Thank you, Lord.
lang sa pag-offer. Ang pangalan na pananampalataya. Salamat, Panginoon. Napakawalan yung Panginoon. Sa pamamagang Panginoon sa aming mga buhay. Sa aming mga pusong isipan. At patalahan sa iyo, Panginoon. Sinataas ko lahat, Panginoon, sa iyo. Alam ko, Panginoon, na may gagawin ka pa. Miracles will happen sa mga parte ng bawat kapatid na narito. Sa mga kapatid na nagbabalik, Panginoon. Ay, salamat, Panginoon. Salamat. Till the night, Jesus, I need you. Mga kapatid, acknowledge the presence of the Holy Spirit. Sabi mo ang Panginoon, Jesus, our Lord Jesus, is here. He's with you now. Nasarapan mo ang Panginoon. Kausapin mo siya. Hiningin mo. At ano ka sa salamat, Panginoon. Salamat sa pagsasabi. Panginoon. Iba sa Esperanto, Panginoon. Lalo mo pa kami pagkatagin, Panginoon. Lalo mo pa pala, sinagpapagod ko na lang pala tao. Lalo mo pa bawag sa iyo, Panginoon, sa lahat ng pagkatagin. Pagkatagin. Where's the Lord? I need everything. Thank you, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat sa mga buhay ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, salamat. Ikaw, Panginoon. Napagamit namin, Panginoon. Salamat kasi gagawin mo pa. Gagawin mo pang pangkaluluwa, Panginoon. Sa mga buhay, sa mga lingkod. Panginoon. Nagkakalabi ng Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Paglalagay Senyor. Salamat sa Panginoon. Pagkagulan, Panginoon. Pagkagulan, Panginoon. Mga kapatid, mas natin ang ating mga kamay and close our hands. Lahat ng mga bigatin mo, lahat ng problema mo,
Lahat ng may sakit, lagay mo na lahat sa palad mo. Kung ano pang gusto mong i-surrender sa Panginoon, kung ano yung gusto mong i-release na nagpapabigat sa'yo, lagay mo lahat sa iyong palad, sa iyong kamay. At sabay-sabay nating i-release lahat. Sa ang iyong mga puso, sa breath, and look out to the Lord. Kapatid, subo mo na lang sa Panginoon. You don't deserve ng kahirapan yan. May Diyos tayo nakasama. May Diyos tayo na umaakay, sumasama sa atin sa oras na ito. Releasing everything, kapatid. Lord, sakay-sakay po natin. Sir, sir, yes, yes, Jesus. I need you. Kailangan kita, Panginoon. Kailangan kita sa aking buhay. Kailangan kita sa oras, Panginoon. Kailangan kita para sa aking pamilya, sa aking trabaho. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-iakap. Salamat sa pagpawi sa luha ng ating mga mata. Salamat. Binabalik namin ang lahat ng papuri, pagsamba, at pagdakila. In Jesus' mighty name, ang lahat ng pinagpala, ang lahat ng pagdakila. Lapitan mo po yung kapatid mo, gusto mong yakapin, gusto mong pasalamatin, gusto mo yung pag-ibig sa kanya. Thank you. Salamat sa Lord. Noriel. God. So, God test. We can.
railroad elects sa ating last sa lahat. So, very time yung habits natin. Next one, from Malakay. Actually, isip ko of the guys mo. But very timely siya kasi ngayon sa kailangan natin ng mga resources sa ating pag-ibig. Not only financially but also yung services natin. So Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo, bring the full 10% into the storehouse so that there may be food in my house. Test me in this way, says the Lord of hosts. See if I will not open the floodgates of heaven and pour out blessings for you without measure. So this is very common na 10%. When we are giving with cheerful heart, na taos sa ating puso, hindi lang bibigyan. So, sa ngayon po, meron po akong isang testimony regarding sa pagtatiles. This comes from a few years back. So, lahat naman po tayo ay kumaan sa financial constraint. Nahirapan tayo financially. So, dahil sa maraming utang, nagiging iba yung takbo ng isip natin. Stress tayo, nag-iiba yung decision making natin, yung mindset nag-iiba. But there was a time na medyo nating isang tao sa akin. And I call it supernatural blessing kasi hindi ko siya normal para isang tao na nilalapit sa inyo. Tutulungan kayo. So there is one guy na lumapit sa akin, sabi niya, Bong, sahod na kayo. Sabi ko, yes sir, sahod na. Bakit malungkot ka? Sabi niya, ba't malungkot ka? Para kang kasama ko sa Dubai na pag sumahod malungkot. Sabi ko, sir, kulang pa yung sir, padala. Sabi niya, sige, ganito, tutulungan kita. Sabi sa akin. So, kinuha niya lahat ng kung ano yung mga, mga parang debt consolidation. Sabi niya, sa akin mo na lang bayaran siya ng madali para sa iyo. With that po, yung feeling na nararamdaman mo yung parang na-release, something release sa iyo na yung worries, iba, para siyang blessing, para siyang engine na lumapit sa akin. So from there po, dahil ako sa kanya yung generosity niya sa mga tao kagaya na. So from there onwards, doon ako naniniwala ako kayo, but that's the time na nag-start worshiping ko sa kanya. Doon sa kwarto ko sa Dukhan. So, as time goes by, pagdating ko rito sa Doha, so ito, attention ng Mr. Pastor Edward, kasi magkasama kami dati sa work. So, sabi ko, Pastor, gusto ko yung mag-worship with the family together, sabi niya, magkakaroon. So, dito po nakita ko yung supernatural blessing ni Lord. Na kahit gaano kahirap, doon ko napatunayan na ibigay mo sa kanya lahat at hindi kanya pagkukulangin. Hindi pagkukulangin. So, yung aking experience na yun is ako naman po yung gumagawa. Hindi ko naman po services, hindi naman po wala akong pera. Pero yung mga services, yung time ko, na pwede ko i-devote kayo, ngayon ginagawa ko siya para may ibalik sa kanya lahat ng mga pagpupuri at pasasalamat. So, dito sa search natin, dalilipan na tayo sa Nueva. So, kailangan natin ng mga yung tulong nga sabi ni Pastor Edward, kailangan din natin kaysa para maging successful yung paglipan natin. Not only financially, but also services.
Nakikita ni Lord yan. Yung puso natin nakikita niya. Kaya na yung meron tayo. Kung ano yung nasa puso natin. And to end this, salamat sa personally po, sa Diyos sa lahat, sanctuary, na binago po niya yung buhay ko. Aking paano ang pagharap sa buhay na nananalig sa Panginoon. Lahat po ng binagbala at pagpapalain pa, ay magsabi na, Lord, maraming salamat po sa blessings sa mga gift na nasa aming harapan din. Naway magiging gamit ito sa anumang inyong sa inyong sa bago namin suparil. Naway lahat po ng ito ay maging biyaya para sa aming lahat. The mighty name of Jesus. Kami po ay nagpupundi, O Lord, at aming mga Holy Spirit, O Lord, ay napakalakas, O Lord. Sa mga po, O Lord, sa Matthew chapter 18, verse 20, O Lord. For where two or three gathered in my name, where there I am with them. So Lord, ramdam ka namin, O Lord. Maraming salamat po, Lord, sa mga pastor namin, O Lord, na nagpapaalala, O Lord, na nakita nasa tabi namin, O Lord, na ipapalakas sa amin ang aming mga spirito, O Lord. Kami po ay nagbubunyi, O Lord, dahil ang inyong mga salita, O Lord, ay napakasarap sa aming mga puso, O Lord. Ito po ay spiritual blessings po sa amin, O Lord. Dahil kami, O Lord, ay nangangailangan, O Lord, hindi po kami mabubuhay, O Lord Jesus Christ, na wala ka sa aming puso. Lord, maraming salamat po, O Lord, sa mga taong pinapadala mo, O Lord, upang maging blessings, O Lord, sa amin, O Lord. At kami po, O Lord, ay ibibigay, O Lord, ang aming mga puso, O Lord, sa aming mga kapatiran, O Lord. At salamat, O Lord, sa bahay ito, O Lord. Dahil binibigay mo po, O Lord, ang inyong mga pagpapala, O Lord. Lord, mahal ka namin, O Lord Jesus Christ. Ikaw po ang umiikot sa aming buhay, O Lord. Pagpalaan niyo po, O Lord, ang aming mga pamilya, O Lord. Lord, mahal na mahal ka namin, O Lord. Ito po ay ang aming dalangin, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen, Lord. It's yours. Sabi sa salita ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. Pasto natin ang mga kamay for the benediction. Christ dwells in you, your hearts through faith,
that you, being rooted and grounded in love, may have strength and comprehend with all the saints what is breadth and length and height and depth, to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you be filled with all the fullness of God. Brothers and sisters, receive the love, the joy, the peace of God. To God all be the glory.